Magandang gabi mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel. Ah, Samahan niyo ako mga kababayan sa aking munting channel. Pag-usapan natin mga kababayan itong maruming laro at yung maruming laro sa ating politika mga kababayan at ang kanilang maruming pamamahala ng ating pamahalaang PBBM mga kababayan, no? Ating Pangulong Dayunyor. Patuloy mga kababayan at palala ang pagkalugmok ng ekonomiya ng ating bansang Pilipinas dahil sa pamamalakad ng ating administrasyon ngayon mga kababayan. Napakaraming mga bagay-bagay ang dapat pagtuunan ng pansin pero wala eh. Nakatutok sila mga kababayan sa kanilang political agenda nga hanggang ngayon patuloy pa rin. Unang-una mga kababayan yung kanilang mga ayuda, yung panglilin lang na ayuda mga kababayan. Masasabi nating ayuda to earn money mga kababayan. Sila lang ang kumikita dyan mga kababayan sa ayuda na yan. Siguro napapanood yung mga kababayan itong ngayon kalat sa Facebook, no? Yung babaeng buntis na umiiyak. Ang tagal daw niya yung pinapila mga kababayan doon sa binibigyan daw siya ng nakakuha siya sa DSWD ng 10,000. So, katapos yung pumirma, binigay yung 10,000, pinadaan daw sila mga kababayan sa barangay. Ito ba yung binawi mga kababayan, ang 10,000 ang binigay na lang sa kanya ay 1,500. Ay talagang yan talaga ang nila mga kababayan, kalakala nila yan. Yung din sa Davao, diba, namigay ng ayuda noong panguntra na doon sa Maisog Rally, doon sa Davao del Norte. Bago na suspende si Mayor Edwin Hubahib. Ganon din ang ginagawa ng mga kababayan, namimigay ng ayuda ng tag 5,000. Pagkatapos pumirma, binawi yung 4,000 mga kababayan. Mayroon pa nga daw isang taga Davao nga tumakas, diba? Umuwi na sa bahay. Sinundan pa rin mga kababayan at nabawi pa rin talaga yung 4,000. Diba isang panloloko mga kababayan itong ginagawa ng ating mga hindi natin maintindihan mga kababayan kung ano yung nasa isipan nila. Palugmok ng ating ekonomiya mga kababayan. Limas na ang kaba ng bayan mga kababayan sa ginagawa nila. Busy sila sa kanilang political agenda samantalang ang daming mga problema sa ating mga kababayan na dapat pagtuunan ng pansin. Ngunit napabayaan mga kababayan dito sa ating mga butihing government official, no? Lalong-lalo na yan si Tambaloslos. Itong hindi naman to ibinuto ng mga taong bayan pero ngunit siya ang mas mayroong malaking papel sa ating bansa mga kababayan. Itong si First Lady. At saka mayroon bang mga kababayan hindi magandang balita nga ito talagang dito magkakasubukan kung gaano ka tapang itong mga natin ngayon mga kababayan, administrasyon. Diba? Itong patungkol kay Mayor Baste Duterte mga kababayan. Itong nakaambang na suspension kay Mayor Baste Duterte. Dito mga kababayan, tingnan natin kung anong may magagawa pa sila dito pag umalma na itong mga Dabawin nyo at saka hindi lang mga Dabawin nyo ang aalma dito mga kababayan. Kahit sino man sa mga Duterte, pag yun na ang ginalaw ng mga kababayan, baka ito ay mag-trigger lamang ng isang malawakang pag-aalsa ng mga kababayan, mga Pilipino. Baka dito nila masusubukan ang galit ng taong bayan mga kababayan. Baka hindi lang sa Davao City mangyari ang mga kababayan, baka magkaroon na ng pag-aalsa nationwide. Pag ito talaga gagawin lang mga kababayan para sila nitong dumampot ng bato at ipinapalo sa ulo nila. Aywan ko lang mga kababayan kung talagang itutuloy nila yan. Yan talaga masubukan yung tapang nila. Kung
gagawin talaga ng isuspindi si Mayor Basti Duterte. Alam naman natin mga kababayan kung gaano kamahal ng mga Pilipino ang mga Duterte. Napakarami ng mga kababayan. Napakaraming beses ng parang ginagago nilang ating saligang batas mga kababayan. Yung mga mga government official yan mga kababayan, mula gobernador, mayor, yun ang nasagasaan nila eh. Mga elected yan ng mga taong bayan, hindi yan appoint ng ating presidente, nga pwede niyan tanggalin basta-basta na lang. Appointed yan, ano yan mga kababayan, elected yan, hindi yan basta katulad ni Mayor Basti Duterte, yan si Gobernador Edwin Hubaheb, ha? Binuto yan ng mga taong bayan, binuto yan ng mga taga Davao, dapat irespeto yan ng ating presidente. Hindi siya pwede basta-basta lang magtanggal ng isang government official, lalong-lalo na ay maganda naman ang pamumuno sa kanyang distrito. Si Mayor Basti Duterte mga kababayan, wala namang due process, di natin malaman kung ano ang dahilan nila. Pero isa lang ang dyan mga kababayan, dahil si isang Duterte. Diba nung una dyan mga kababayan, nagkakapagtataka, yung walang due process, yung pagtanggal sa 35 police officer sa Davao City. Nirelieve muna mga kababayan ang mga, hindi naman lahat kasi 35 lang naman ang tinanggal, kaya mga opisyal mga kababayan. Ito talaga parang i-neutralize nila ang mayor ng Davao, no? Davao City. Pag nawawala na yung mga diehard niyang mga police officer, tapos biglang binagsakan mga kababayan ng 2 batalyon nga SAP. Di ba yun noon pa lang talaga medyo aware na ang mga taong bayan. Bakit ginagawa yun? Diba? Samantalang ang Davao City mga kababayan, huwag nating kalimutan nga panglima sa pinaka-peaceful na syudad sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas sa buong mundo, panglima ang Davao City. Pero bakit binagsakan ng 2 batalyon nga PNP SAP? Hindi lang basta-basta PNP mga kababayan. Ito ang SAP, alam naman natin nga yan ang fighter ng PNP. Yun sila, yung mga SAP na yan ang mangdirigma ng PNP mga kababayan. Biglang nilatag doon sa Davao City. Di ba nakapagtataka? Yung talaga doon pa lang may haka-haka na ang target si Mayor Basti Duterte. Ngayon mga kababayan, talagang sumingaw na sususpindihin nga. 6 months lang naman mga kababayan, 6 months. Biro mo 6 months. Pati yata Vice Mayor, si Mayor yata, pati Vice Mayor. Sino ang ipapalit nila mga kababayan? Diba? Papalitan nila ngayon yan. Bakit nila suspindihin si Mayor Basti Duterte mga kababayan? Walang paliwanag kung bakit. Dapat ipaliwanag nila sa mga tao. Parang ang mga tao hindi magugulat. Kasi alam na ng mga tao nga talagang mainit sila sa mga Duterte mga kababayan. Dapat ipaliwanag nila. No, dapat idaan sa due process mga kababayan. Marami na mula kay Governor Edwin Hubaheb, Governor Mamba, tapos Mayor Mark Rama ba yun, yung sa Cebu, dahil ang dahilan din ay Maisog Rally. Itong si Mayor Alice Goo. Tapos itong sa mga taga Bohol mga kababayan, itong gobernador ng Bohol. Tapos sinunod na isang Duterte mga kababayan. Dito talaga magkakasubukan dito sa ginagawa na kay Mayor Basti Duterte. Hindi natin malalaman mga kababayan kung ano talaga ang tunay na dahilan kay Mayor Basti Duterte. Kung ito ba ay dahil sa war on drugs mga kababayan. Alam naman natin si Mayor Basti Duterte, ang tawag sa kanya rockstar ngayon mga kababayan. Si Mayor Basti Duterte ay rockstar ngayon ang tawag sa kanya. Diba? Sa kanyang tapang. Kaisa-isahang mayor mga kababayan sa buong bansa ang nag-declare ng war on drugs.
Di natin malaman kung anong problema nila kay Mayor Baste Duterte. Ma Para bang maisip din natin mga kababayan, nahihirapan ba silang pagpasok sa negosyo nila sa Davao City dahil bagsik si Mayor Baste Duterte? Di ba nila maibenta ang mga pulburon sa Davao City dahil bagsik si Mayor Duterte? Umaangal ba ang kanilang mga businessman ng pulburon? Kasi alam naman natin mga kababayan, ang ngayon, sa ating administrasyon ngayon mga kababayan, nabubuhay yung mga drug addicts. Nabubuhay ngayon yung mga drug poser. Ha? Nabubuhay ngayon ang mga drug lord mga kababayan. Kung si Mayor Baste Duterte ang tumatayong alkalde ng Davao City at ganun siya kabagsik mga kababayan, ang nagbanta na nga para din siyang si PRRD na pinagbantaan talaga yung mga drug lord mga kababayan. Ha? Siguro natakot ang kanilang mga kababayan, mga drug lord pagpasok sa makapasok basta-basta sa Davao City dahil kay Mayor Baste Duterte. Kaya siguro in-neutralize nila si Mayor. Or ang target nila in-neutralize si Mayor, aalisin muna para hindi silang mahirapan nga ipahuli si PRRD sa ICC mga kababayan. Kasi sa Kongreso mga kababayan, sa pamumuno ni Congressman Abante, di ba, nag-imbestiga naman sila patungkol sa war on drugs dati ni Mayor ni Presidente Digong mga kababayan. Kaya lang, yung war on drugs mga kababayan, ano yun transparent yun di ba? Nakalagay nakano yun sa TV, kabalita. Yung sinasabi nilang 20,000 nga namatay doon sa gira laban sa droga mga kababayan. Ang nagbigay ng datos na yan ang Rappler. Alam naman natin ang Rappler mga kababayan nga talagang general fake news talaga yung Rappler mga kababayan. Napaka lupit mag fake news, puro fake news niya ng mga kababayan, Rappler. Kailangan talaga maghanda sila ng ebidensya yan mga kababayan pag ipatawag na si PRRD. Huwag natin kalimutan mga kababayan, si PRRD isang abogado, alam niya ang batas. Isa siyang abogado, isa siyang piskal mga kababayan. Baka magmukha lang silang tanga pagka ipatawag. O di natin alam kung sisipot. Ang sabi naman ni Congressman Abante, kung pupunta daw si dating presidente, okay. Pagka para bang hindi siya gaano yung respeto niya mga kababayan kay Presidente Duterte. Kilala niya si Presidente Duterte mga kababayan. Ngunit parang nakikisayaw na lang din siya kay Tambaloslos. Kasi pagka hindi magsipsip ni Tambaloslos mga kababayan, alam na. Diba? Kaya mga congressman ngayon, may mga general dyan, talagang halos titila na sa paa ni Tambaloslos mga kababayan. Tingnan mo si Congressman Pulong Duterte na hindi talaga lumuluhod kay Tambaloslos. Anong ginawa ni ngayon ni Tambaloslos sa mga Dabawin nyo, di ba? Halos wala ang project na binibigay sa Davao City mga kababayan. Halos hindi bigyan ng budget ang Davao City. Dapat yan pantayan Kaya yung ibang congressman parang hawak sa leeg kasi ang mangyayari kay ni Pulong Duterte, mangyayari sa kanila kung susuway sila mga kababayan. Kaya ang lalabas talaga niyan, sariling nila, ang hinahabol nila. Sariling posisyon, hindi yung paglingkod sa bayan talaga. Kasi kung paglingkod sa bayan, mga kababayan, kung alam naman nilang mali yung ginagawa, hindi sila sasang-ayon. Diba? Pero kung ang pinoprotektahan mo, ang posisyon mo, yung kapangyarihan mo, makikisayaw ka kahit sa gusto mo at sa hindi. Napakadaming problema mga kababayan ang ating ngayon. Una mga kababayan, yung ginawa dati ni President Duterte, di ba?
Yung Manila Bay nga napakarumi, anong ginawa niya? Nilinis, no? Pinaganda. Yung ilog Pasig mga kababayan gumaganda na. Pero ngayon, pag upo ni PBBM mga kababayan, naglulutangan na naman yung mga basura sa ilog Pasig. Dapat yan, inatupag niya yan mga kababayan. Pinalinis yan parang hindi magkalat ang dumi doon sa Dolomite Beach. Diba napakaganda na ng ano, napakaganda na ng Manila Bay. Nung umupo si Cory mga kababayan ang Manila Bay, lutang-lutang mga patay nga hayop diyan, mga dumi ng tao, lahat ng klase ng basura andyan sa Manila Bay, andyan sa baybayin ng ano. Paglampas mo diyan sa Lunita mga kababayan, doon makikita mo lahat ng dumi nandoon sa baybayin. Napakabaho yung lugar na yan. Nung umupo si Gloria Aquino, ganon pa rin. Napakarumi, napakaitim ng tubig Pasig. Nung umupo si Pinoy, ganon pa rin. As usual mga kababayan, walang nagbago. Nung umupo si Duterte mga kababayan, anong nangyari? Nalinis. Di ba? Pinalinis. Kumukontra pa yung mga dilaw. Sa dami daw problema, bakit unahin pa daw yung ano? Ganon yung mga politiko natin mga kababayan. Kung ang isang government official mayroong magawa nga tama at makikita nilang magawa nga, haharangin ko kontrahin yun mga kababayan. Gusto nilang walang magawa. No? Kasi una-una siguro mapapahiya sila kasi tagal nang nanungkulan, wala naman sila nagawa, pwede naman palang gagawin. Saka ayaw nila mga kababayan nga maalala yun ng mga Pilipino, katulad ng nangyari sa mga Duterte. O kaya ayaw nila mga kababayan nga uunlad ang ating bansa. Ganun lang yun, ganun lang naman yun ang ano nila eh. Tingnan mo ngayon, dati maggumanda na yung tubig Pasig, luminaw na yan mga kababayan. Although hindi na talaga malinaw na malinaw, pero luminaw mga kababayan. Nawawala yung mga basurang lumulutang. Kasi pinalinis ni Duterte, ni Presidente Duterte. Yung sabi nila palamura, sabi lang mamamatay tao. Ang dami silang sinasabi, pero maraming nagawa mga kababayan. Nalinis ang ilog Pasig, napaganda ang Manila Bay. Sino bang presidente yung nakagawa niyan mga kababayan? Si Rodrigo Roa Duterte lang. No? Yung yung Boracay. 'Di ba? Nangyari, nadumi na yung Boracay. Oh. Pinahinto niya ng 6 months, nirehab niya 6 months mga kababayan. Ang dami pang politiko umaangal kasi daw nawalaan ng kita, kung ano-anong sinasabi. Pero si Duterte mga kababayan, pag alam niya tama siya, wala siyang pakialam. Hindi napaganda uli. Diba? Maraming naparusahan yung direktang nagtatapon ng mga ng tubig doon sa dagat. Nakasuhan yun. Dito rin sa Pasig River mga kababayan, ganun din. Yung mga restaurant, yung mga hotel nga, direktang nagtatapon ng mga maruruming tubig nila dito sa ilog, ay ano rin yung mga kababayan, di ba? Marami nga napasira eh. Ngayon, ang administrasyon ngayon mga kababayan, kakaiba ang busy sila sa kanilang political agenda mga kababayan. Yung talagang people's initiative, yung political initiative, busy talaga sila ngayon diyan mga kababayan. Hanggang ngayon talaga, pili talaga nilang inaano yan para sa kanilang paglawig ng kanilang termino mga kababayan na hindi sila bababa sa pwesto. Yun talaga ang pinipilit nila. Yun talaga rin ngayon mga kababayan ang kulay ng Marcos. Tunay na kulay ng Marcos. Naghahaman sa pwesto, kurap. Dating sigaw ng mga dilawan nga magnanakaw ang Marcos ay di tayo naniniwala mga kababayan kasi ang ano natin, hindi naman napatunayan yan, puro bintang lang yan, walang patunay. Pero ngayon mga kababayan, pag upo ni PBBM, talagang napatunayan nga, magnanakaw nga. Isang kurap nga mga kababayan, di ba? Pinatunayan ni PBBM eh. Yung mga binabatong issues kanila noon mga kababayan, ngayon talagang pinatunayan ni PBBM sa pamamagitan ng kanyang ginagawa niya. Ganon katindi mga kababayan. Dito itong administrasyon ngayon ni PBBM, wala siyang pakialam sa mga taong bayan, wala siyang pakialam sa mga Pilipino mga kababayan. Ang sa kanya lang magawa niya ano yung gusto niyang gagawin. Lalong-lalo na mga kababayan pag nasulsulan sila sa mga alipuros niya, yung mga nakapaligid sa kanya, hindi na siya nakapag-isip ng tama mga kababayan para sa mga Pilipino.
Ang daming Pilipinong halos hindi na makakain ng 3 beses sa isang araw mga kababayan dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Lalong-lalo na yung lintik na bigas na yan. Na ipinangako pa yung 20 pesos. Hindi naman natupad. Ang 20 pesos pala mga kababayan ay sukli na lang sa 100. Ang 100 mo ngayon mga kababayan, hindi ka na makabili ng magandang bigas ng 2 kilo. 1.5 na lang kaya mong bilihin sa 100. Malapit na tayo mga kababayan, hindi na makakain talaga ng tama sa isang araw. Kasi sa ngayon pa lang, kami yung binibili namin bigas mga kababayan, tumaas na naman 2 piso, naging 62 na. Dati 60 lang talaga yun. Yung medyo masarap-sarap na bigas na mga kababayan, na medyo kahit sa tuyo lang okay na. 60 lang ng mga nakarangan. Ngayon mga kababayan, 62 na, sa iba 64 na. Mayroong 50 mga kababayan, kaya lang although makakain din naman, bigas naman, kaya lang mga kababayan, hindi na mga kababayan, hindi na masabi natin hindi na masarap. Talagang na. Ganon katindi mga kababayan. Sa ating ekonomiya mga kababayan, lugmok na. Lugmok ang ating ekonomiya. Kasi marami na rin namang mga foreigner mga kababayan nga umaalis na sa bansa natin. May mga kapitalista na yun mga kababayan, umayaw dito sa atin nga mamumuhunan. Alam niyo bakit? Una-una, mahal ang kuryente. Diba? Mahal ang kuryente mga kababayan. Halos mahal na lahat dito sa atin. Paano pa kung ikaw ang isang negosyante, kung makita mong sistema dito sa ganitong sistema ang Pilipinas, ay baliw ka ba para maglagak ng kapital dito sa Pilipinas? Alam mong tagilid na ang ekonomiya ng Pilipinas. Wala mga kababayan, patuloy na nalulugmok ang ating ekonomiya dahil sa maruming laro sa ating politika at maruming pamamalakad nila mga kababayan na siyang dahilan ng pagkalugmok ng ating ekonomiya. Ang mga Pilipino naghihirap, pero ang ating mga politiko, lalong-lalo na dyan sa Kongreso mga kababayan, nagsasayang ng pwera, nag-aaksaya ng pwera, nagkunwari silang namimigay ng ayuda pero sila rin ang kumikita. Alam niyo kung bakit mga kababayan, nasabi kong sila rin ang kumikita? Di ba yung katulad ng niluloko ng mga tao? Tatawagin kang DSWD, pipirmahan mo sa DSWD 5,000. Pagkatapos mo pumirma, bilangan, ibibigay naman sa'yo yung 5,000. Tapos maya-maya tatawagin ka, pila ka ulit sa kabila. Kukunin yung 4,000, 1,000 na lang sa'yo. Di ba katarantaduhan mga kababayan? Di ba kalukuhan yan? Ano ang habol nila dyan? Yung pirma lang sa kaawa-awang kababayan ating Pilipino. Hindi pa naman nangyari yan sa akin, pero hindi rin talaga ako pipirma mga kababayan kung sa akin yan. At saka hindi na rin ako maaksaya ng oras nga pipila-pila dyan nga para kang namamalimos. Halos lahat na ngayon mga kababayan, halos lahat ng departamento sa ating gobyerno, lahat ng ahensya sa ating gobyerno mga kababayan, pag yan ay ginalaw ng ating first lady at saka ginalaw ni Tambaloslo, sigurado mga kababayan, corrupt na rin yan. Tulad ng DSWD. Itong DILG mga kababayan, di na tayo sigurado eh. Kasi yung DILG, diyan nagmula yung pagsuspindi ng mga government official nga hindi nakaanib. Dalawa lang yun sila, direkta galing sa Malacanang ang order o sa DILG. Isa pa yung mga kababayan, DOJ. Sa pamumuno ni Rimulya. Hindi rin maganda ang sa DOJ mga kababayan, namimersonal. Tingnan mo yung kaso ni Kibuloy mga kababayan, nga ilang taon nang na-dismiss sa Davao. Pilit nga binibuhay. Siyempre sa kanila, hawak nila lahat mga kababayan. Kahit dismiss na, pwede pa rin lang buhayan para mataniman lang ng kaso si Kibuloy. Ganun lang yung mga kababayan, di ba? Wala pa rin due process.
Tapos gusto pa ilipat sa ano, nilipat pa sa Quezon City. Samantalang ang akusado taga Davao City. Ang nagreklamo taga Davao City. Pag nag-hearing yan mga kababayan sa Quezon City, ano yung mga ano? Ano yung complainant at saka yung ano, akusado? Ano yan? Susunduin nila ng eroplano papunta doon sa Davao at dadalhin sa Quezon City tapos ihahatid na naman. Di ba? Kasi gagastos pa ng pamasahe yun papuntang Manila para lang sa hearing. Yun ang hindi iniisip mga kababayan ng ating ano, ating mga government official kung sino man yan ang ano, pati yung fiscal judge na humahawak niyan o yung may pakana niyan. Di ba pahirap yan? Pahirap lang yan doon sa mga taga Davao, yung sa mga akusado at saka yung sa mga complainant. O yung kaso na yan mga kababayan, parang tanim lang talaga, parang maipitin lang si Kibuloy. Kasi ang target pa rin yan mga kababayan sa problema na yan, ay Duterte pa rin. Si Kibuloy, nadamay lang yan kasi una, ang tinitira nila dyan, ang isimin ay parang mahinto yung programa ni PRRD nga para sa masa, galing sa masa, o galing sa masa para sa masa mga kababayan. Tinatamaan sila noon mga kababayan sa programa na yun dahil dyan sa magiging transparent kasi si PRRD noon transparent naman talaga yun sa pamumuno niya mga kababayan. Kaya parang mapahinto yan kaya ititik down nila yung isiminay para talaga matik down yung isiminay mga kababayan, pati si ano, pati si Kibuloy dinadamay nila. Ngayon mga kababayan, ang unti-unti lang pinaplano talaga, Duterte, kailangan ang ano nila talaga, kailangan pagdating ng 2028, wala nang Duterte makatayo. Di ba? Kasi target nilang ipakulong si ano, si PRRD. Pamamagitan ng ICC mga kababayan. Gusto talagang lang yan sa ICC si PRRD. Di ba, isang ano yan sa ating saligang batas. Di ba sa ating ang ating korte mga kababayan ay aktibo pa naman. Paano nila ipapano sa ICC si PRRD? Na aktibo, buhay na buhay naman ang ating korte mga kababayan. Di ba siyang paglapastangan yan sa ating saligang batas mga kababayan? Tapos ito ngayon, target talaga nila magsuspende ni ano mga kababayan. Kung ituloy talaga nila yan, parang ewan ko lang, pero parang magmitsa talaga yan mga kababayan, isang malaking pag-aalsa ng mga Pilipino. Unang-una dyan mga kababayan sa Davao City, hindi talaga yan papayagan ng mga Davawinyo. Kasi alam naman ng mga Davawinyo mga kababayan kung ano yung ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Baka hindi lang sa Davao City magkakaproblema sila mga kababayan, kundi pati sa buong Pilipinas. Sa Tacloban lang mga kababayan, maraming nagmahal sa mga Duterte, di ba? Di ba yung hindi natuloy yung Maisog Rally sa Tacloban nung dumalaw si Baste mga kababayan, si Rockstar doon sa pabahay nga ginagawa ni paggawa ni PRRD. Ya. Yung pabahay nga sinimula ni Aquino mga kababayan nga hindi natapos. Tinapos si PRRD mga kababayan, napaganda pa o naibigay ng mga residente nga 15,000 ano yun, pamilis. Mga kababayan, marami yun. Kasama na titulo mga kababayan nga sabi, sila mismo nagsabi mga Tacloban, taga Tacloban, nga ni piso wala daw silang binayaran. Binigay sa kanila yung bahay mga kababayan, kasama titulo nga wala silang binayaran kahit piso. Sila ang nagsabi niyan mga kababayan Si Martin Romualdez kaya mga kababayan, nagawa ba ni Martin Romualdez yan? Mas gusto pa nga yata ng mga taga Davao ang mga Duterte kaysa mga Romualdez Tapos ngayon mga kababayan, itong gagawin talaga nilang pag
pag take down ni Mayor Basti Duterte. Ano lang yan, pasiuna lang yan mga kababayan, kasi ang target talaga nila yan nga pag hinuhuli na si ano mga kababayan, hinuhuli na si PRRD, di na makapalag. Kasi una-una, neutral lang yung mga pulis. Nakukuha na yung mga ano, wala na yung mayor, wala na yung mga officer. Biro mo, 35 officer yun mga kababayan. Tinik down nila, nirelieve nila. Wala din due process. Basta na lang nirelieve nga walang paliwanag. Eh di siyempre, yung mga patrolman nga naiwan mga kababayan, biglang ipinalitan ng ibang opisyal. Although yung kalooban ng mga kababayan ay nasa kay Mayor Basti Duterte pa rin. Kaya lang wala silang magawa mga kababayan, hindi sumunod sa ano nila, superior, bagong superior mga kababayan. Ganun lang naman talaga kahit mga pulis o mga militar mga kababayan. Wala kang magagawa kundi ang sumunod sa utos ng iyong superior. Tapos isa pa, yung biglang nilagyan ng ano mga kababayan, anong ibig sabihin yan? Biglang nilagyan ng 2 batalyon ng SAP. O di ba paghahanda yan mga kababayan? Paghahanda yan sa isang malagim na binabalak nila sa mga Duterte. Pag oras mga kababayan nga napakulong nila si former President Duterte, pero bago mangyari yan mga kababayan, katakot-takot nga gulo. Bago magawa nila yon mga kababayan, katakot-takot talagang gulo yan mga kababayan. Baka dyan yon din ang pagkakataon nga gagraduate sila at hindi sila makatapos ka ng mga termino ng ambisyon lang siya. Masyado silang ambisyoso mga kababayan eh. Hindi sila nag-isip eh. Hindi na sila nag-isip, wala nang due process sa kanila eh. Basta importante sa kanila, masagawa nila ang gusto nila. Yon ang napaka-brutal mga kababayan ngayon sa pamumuno ni Marcos. Idagdag pa tong mga ano mga kababayan, idagdag pa tong sulsol nga itong mga legal front ng CPP, NPA, NDF, no? Itong sila si Arlene Brosas, Franz Castro at itong si Raul Manuel. Dapat mga kababayan, imbestigahan yung mga yan eh. Dapat talaga imbestigahan itong mga ito mga kababayan. Kaya dapat talaga transparency mga kababayan para talaga dyan makikita, mahuhuli kung yung mga government official ng mga kurap, lalong-lalo na dyan sa kongreso mga kababayan. Yan talaga dapat magiging transparent sila. Kaya galit na galit sila kay Duterte mga kababayan. Sa unang-una, hindi nila masagawa yung gusto nilang charter chain, kung ano-ano yung babaguhin ng saligang batas mga kababayan. Hindi nila magagawa kung andyan yung Duterte. Kasi haharangin talaga sila mga kababayan. Diyan pa lang sa sinisigaw lagi sa Maisog Rally nga magbuka sila ng libro mga kababayan. Diba? Magpakita sila ng resibo. Magpakita sila ng liquidation sa gastos nila sa pira ng bayan. Parang malalaman ng mga Pilipino kung paano nila ginastos ang pira ng bayan. Hindi nila magawa-gawa yun mga kababayan. Lalong-lalo na yung si Tambaloslos. Lalong-lalo na itong presidente mga kababayan. Diba? Kung saan nila ginastos yung 800 billion mga kababayan. Yung 800 billion kung saan nila ginastos yun. Paano nila gagastusin yun mga kababayan. Kaya ayaw talaga nila maglabas ng ayaw talaga na magbukas ng libro mga kababayan. Ang kumagat yan si Congressman Pulong Duterte lang eh. Yung iba wala na eh. Kaya talagang gusto na lang nila, sumasang-ayon sila lahat na ilaglag talaga ang mga Duterte. Kaya lang mga kababayan, hindi nila nakikita nga ang mga Duterte mahal na mahal ng mga Pilipino. Taong bayan ang kalaban nila mga kababayan, hindi Duterte. Yung balak lang pagsuspende nila kay Mayor Basti Duterte mga kababayan, hindi Duterte ang kalaban nila diyan, kundi mga buong Dabawinyo.
o buong mga ano ng mga Pilipino mga kababayan, suportado yan si Mayor Basti Duterte. Kasi makikita naman mga kababayan kung matino yung isang leader eh. Pag ang isang lugar mga kababayan ay disiplinado ang mga tao at mapaganda yung isang lugar, ibig sabihin matino yung politiko nga humahawak sa lugar na yan. Kung ang isang lugar mga kababayan ay marumi yung palengke, lubak-lubak yung kalsada papunta doon sa pier, sa pantalan mga kababayan, o walang improve yung kanyang syudad. Kalat doon, kalat dito mga kababayan, ibig sabihin kurap yung mga nakaupong opisyal. Yung palengke kaya ng Tacloban City mga kababayan, malinis kaya? Hindi kaya mabaho? Yung pier kaya ng Tacloban City mga kababayan, nasa ayos kaya? Tatanong lang naman kasi hindi naman ako nakapunta doon mga kababayan. Tatanong lang kasi yan ang pangunahing titingnan mga kababayan. Kung magaling ang leader ng isang syudad. Kung ang isang syudad talagang puno ng pag-develop mga kababayan, ay siguro ano yan. Pero kung ang isang syudad, ang airport ay ipapangalan lang sa isang politiko o kaya anumang establishment dyan ng pag-aari ng gobyerno ay ipapangalan sa isang politiko, ay hindi yan magandang leader mga kababayan. Hindi magandang leader yan. Kasi bakit? Kahit pa sabihing waiting shed na paggawa mo tapos ilagay mo yung malaking pangalan at litrato mo. Bakit sa'yo ba yan? Pira mo ba yung pinapagawa dyan? Wala kang karapatang ilagay pangalan mo. Yun nga ang ginawa ni PRRD mga kababayan. Wala kang makitang proyekto, may makitang pangalan ni PRRD. Kasi ang sinasabi niya, hindi naman daw niya pira yun. Pira yun ng bayan. Bakit daw aangkinin niya? Bakit daw ilalagay pa yung pangalan niya? Diba? Isang congressman mga kababayan, nag-donate lang para mapagawa yung isang waiting shed o isang sa mga lugar nga hintayan ng mga pasahero, mga commuter, mga kababayan ng sasakyan. Lalong-lalo na pagpalapit ang eleksyon. May maglalabasan yung mga ganong project ng mga congressman, mga kababayan eh. Tapos lalagyan, congressman, donated by congressman, ganyan. Yun ang ayaw ni Duterte mga kababayan, yung mga ganong style. Kasi hindi naman nila pira, tama naman eh. Hindi naman nila pira, yung pira ng bayan yun eh. Bakit ilalagay pangalan nila? Tama din naman eh. Kadami-dami mga kababayan nga problema ng ating ngayon, lipunan nga dapat pagtuunan ng pansin. Una talagang problema mga kababayan, yung kahirapan ng mga Pilipino nga dapat solusyonan ng ating gobyerno. Pero hindi eh. Ang inatupag lang mga kababayan, kung paano sila magtagal sa pwesto. Kung paano nila baguhin ang saligang batas mga kababayan. Kung paano sila magpapayaman. Ganun na ang ginagawa nila. Kung paano nila talaga sirain ang mga Duterte. Ngayon mga kababayan, itong Duterte, si PRRD, kaliwat kanan yung mga kababayan, sinusubukan talaga nilang ma-take down nila eh. Yung binubuksan na naman yung war on drugs. Tapos yung ibinibintang na paglipat ng doon sa pundo doon sa COVID-19 mga kababayan. Yung kay Duque. Yan na naman, ay isa pa rin yun. Talagang hindi natitigilan mga kababayan, kaya lang ang hindi nila iniisip, taong bayan ang kalaban nila dito. Kahit sabihin pa natin makakapasok ang ICC dito, subukang arestuhin si Duterte, magkakagulo mga kababayan. Hindi papayag ang mga Pilipinong nagmamahal kay Duterte nga mangyari yon mga kababayan. Bago mangyari yon, gulo muna mga kababayan, magkakagulo. Hindi sila malayang madampot, lalong-lalo na yung mga puti ang dadampot sa natin, ay kagago. At saka mga kababayan,
itong mga Amerikano, mga kababayan, may malaking kinalaman din 'to, mga kababayan, sa pag manipula sa sistema ng pamamahala dito sa ating bansa, mga kababayan. 'Di ba nung unang Marcos Senior, 'di ba malaking partisipasyon ng mga puti, mga kababayan, kaya naalis sa pwesto si Marcos. Kasi una-una sinakay nila sa jet fighter nila si Marcos, sabihin dadalhin sa Ilocos, yung pala diniretso sa Hawaii. Oh, 'di ba? Nakaupo si Cory kasi ayaw nila kay Marcos, mga kababayan, dahil doon sa binabalak ni Marcos nga $1 mga kababayan. Kasi pag nagawa nga naman ni Marcos yun, mga kababayan, hihina talaga ang dollar. Yun ang ayaw ng mga Amerikano, mga kababayan. Kaya sumasang-ayon talaga sila nga matanggal sa pwesto si Marcos. Ito kay Duterte, mga kababayan, di ba? Ayaw din ng mga Marcos ng mga Amerikano nga muli Duterte makaupo, kasi si Duterte, mga kababayan, hindi tuta. Hindi po papit ang mga Duterte. Manindigan yun, mga kababayan. Tatayo yun sariling nating mga Pilipino nga walang hahawak sa ating leeg. Hindi katulad ni PBBM, mga kababayan. Tingnan mo naman si PBBM ngayon sa sitwasyon niya, di ba? Pilit siyang sumisiksik sa mga Amerikano. Oh. Maaring magpatulong siya sa Amerikano kung Duterte man lang ang kalaban niya, ay talagang mamanipulahin yan, tutulungan talaga yan, kasi ang mga Amerikano, mga kababayan, pag makabalik uli ang Duterte sa pwesto, tagilid yung mga nila dito sa ating bayan. Tagilid yun sila. Kasi mga Duterte, mga kababayan, hindi lang naman sila sa isang bansa eh. Ang gusto nila lahat kaibigan. Walang kaaway. Ang lang, mga kababayan, itong ginagawa ng mga dilawan, lalong-lalo na sanipirsen sila kayo, mga kababayan eh. Dilaw, pinklawan, saka yung mga pulahan, di ba? Mga Marcos, mga kababayan, pulahan nyo sila, mga pula ang suot noon eh. Sanipirsa na yan sila. Kalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Kaya ayaw din nila, mga kababayan, nga pagka ito, mga kababayan, nakalimutan ko kasi yung sasabihin ko, nawala ako sa team ako. Pagka mga kababayan, pagka si Duterte dati, kasi ang ni Duterte, mga kababayan, lahat ng kaibigan, walang kaaway. Nung nakipag-siyempre, magandang relasyon ni Duterte, mga kababayan, sa China, nilagyan nyo ng kulay ng issue ng mga kalaban sa politika, mga kababayan. Sinasabing pro-China si Duterte. Hindi naman si Duterte nakipag-away sa mga Amerikano, mga kababayan. Maliban lang kay Presidente Barack Obama nga minura niya. Kasi si Barack Obama pagka umasta, VIP, hindi naman siya sasantuhin ni Duterte. Di ba? Sinong napahiya? Bago natapos termino ni Barack Obama, mga kababayan, kaisa-isang presidente sa Asia talaga ang pumalag sa kanya. Si Duterte lang yun. Hindi niya makalimutan yun, mga kababayan. Minura siya ng presidente ng Pilipinas. Di ba? Mabuti kung putang ina sinasabi. Shit, ano ba sinabi ni ini-English ang pagmumura ni Duterte, mga kababayan. Naintindihan niya. At saka, walang bansa nga nagmamaliit kay Duterte, mga kababayan. Kahit yung malalaking bansa, respetado si Duterte nung panahon niya, mga kababayan. Kaya ang ng mga Duterte, walang kaaway, lahat kaibigan. Lahat kaibigan. Iba ngayon ang pananaw ng mga ngayon, mga kababayan. Nagsanipirsa na kasi ngayon yung administrasyon sa dating kaaway ng administrasyon. Sanipirsa na sila. Nilalagyan nila ng kulay yung pakipagkaibigan ni Duterte sa kasi sa China noong panahon ni Duterte, mga kababayan, makapangisda bang malaya bang mangisda ang ating mga mangingisda diyan sa natin eh. Diba? Exclusive economic zone. Hindi katulad ngayon. Nag-astang palaban itong ating presidente, pero hindi na makapangisda yung anong klaseng yan, papalaban ka. Yung mga Chinese andyan sa
pwesto natin, hindi na tayo nang hindi makakalapit yan sa ating area. Samantalang si Duterte noon, sasabihin yung duwag, labas-pasok ang ating mga mangingisda dyan sa ano natin. O, di ba? Yun mga kababayan, ang pagkakaiba. Iba rin kasi ang taong mang leader nga madiskarte, nga marunong dumiskarte at marunong talaga magdepensa sa kanyang mga mamamayan, hindi yung sariling ano lamang ang iintindihin mga kababayan. Katulad nitong ating administrasyon ngayon. Yung sarili lang nila mga kababayan ang iniintindi. Bakit ko nasabing ang sarili lang iniintindi? Anong ginawa nila sa mga opisyalis sa Bohol? Ilang opisyal ng Bohol mga kababayan sinuspinde ng taga-6 na buwan? Paano na ang mga taga Bohol? Paano na sila kakuha ng serbisyo sa gobyerno? Sa bagay, wala namang magandang serbisyo ngayon ng ating gobyerno mga kababayan. Puro palpak. Mahilig sila mga kababayan sa ayuda-ayuda, yung sinasabing ayuda. Gustong-gusto nila maglabas ng pondo para sa ayuda mga kababayan. Kasi sila ang kumikita. Kunwari, mamigay ng 5,000, papirmahin ng 5,000. Iabot naman yung 5,000 pero mayroon ding mga tagasunod. O, bawiin yung 4,000, 1,000 na lang sa ika. O, di ba? Yung pumirma, sama na lang ng loob ang natitira. Nakapirma na sila eh. Gagamitin na yung pirma ng mga kababayan para doon sa political initiative. Hindi yung people initiative political initiative. Ganon kalupit mga kababayan, ganon ka ka madumi ang laro ngayon ng ating mga politiko mga kababayan. Kung pakapalan ng mukha, pakapalan na lang talaga ng mukha mga kababayan. Wala silang pakialam sa ibang mga kababayan natin, sa atin mga mahihirap. Wala na silang pakialam. Basta magawa lang nila ang gusto nilang gawin. So, okay na sa kanila. Ulitin ko mga kababayan, makiramdam lang tayo mga kababayan. Huwag lang tayo talaga makikiramdam lang tayo sa galawan ng ating ngayon, administrasyon. Huwag tayong matakot ng magsalita mga kababayan. Sama-sama tayo, huwag tayong pumayag na magawa-gawa lang gusto nila mga kababayan. At maraming salamat mga kababayan sa panonood nyo dito sa aking munting channel. Baka pwede mga kababayan, maglambing ako sa inyo ng isang subscribe naman dyan. Maraming salamat mga kababayan at magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa susunod muling mga kababayan, kita tayo dito sa aking munting channel.